Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa mga taong walang sawang sumusuporta sa amin, sa mga taong patuloy na nagmamahal sa amin, sa mga taong patuloy nagla-like and share and comment ng mga video namin. Maraming salamat po. Mga kaludi sa kahabaan ng Kalaw, kung saan yan ang aming binaybay mga kaludi. Kasama ng tropa, nag-sit up kami para maghanap ng mga taong dito natutulog at mayroong mabubuting puso mga kaludi. Mga kaludi, hindi kalayuan ay nakita namin si ate. Pinuntahan ko ito at nanghingi ako ng pagkain. Nasabi ni ate ay siya man daw ay hindi pa kumain mula kaninang umaga mga kaludi. At ang sabi ko, huwag kang mag-alala ate, sapagkat ako'y naririto para maghatid ng pagkain mo. O di ba'y kay ganda ng plano ng Diyos na kapag tayo ay nagugutom at hindi kumain, talagang mayroong taong ipapadala para tayo'y makakain mga kaludi. Munti ka na si ate umiyak, kaya sinabihan ko na lang, huwag mong damdamin kung ano ang kalagayan mo ngayon ate, sapagkat kung ano man ang kahirapan na iyong dala ay hindi yan ang sukatan para tayo'y tawagin na mabuting tao. Mahirap man tayo sa buhay, anuman ang hirap at pagsubok, ang importante ang nilalaman ng ating puso ay totoo at tapat sa kapwa at sumusunod tayo sa kung ano ang naaayon sa loob ng ating amang may likha. Mga kaludi, nung nasambit ko ang mga katagang yon, unti-unti ko nakita si ate na nakangiti na at masaya na akong kinakausap mga kaludi. Pinutol ko na rin yung video kung saan siya ay malungkot mga kaludi, sapagkat ayaw ko na ipakita ang mga bagay na alam kong masyadong malungkot mga kaludi, sapagkat ayaw ko rin madadagdagan ang stress ng mga taong nanonood ng aming video mga kaludi. Dito mga kaludi ay nakita ko na si ate. Nung nabanggit ko ang mga katagang yon, nakita ko ang unti-unti niyang pagiging masaya mga kaludi. At pinayuhan ko rin si ate na anuman ang pagsubok, sana manatiling mabuting tao mga kaludi. Tinanong ko pala si ate kung ano ang kanyang mga bagay o desisyon sa buhay na pinagsisihan na kung maaari pwede ibalik sa kasalukuyan at kanyang gagawin mga kaludi. Ang sabi ni ate sa akin mga kaludi ay wala naman daw siyang pinagsisihan maliban lamang sa nag-asawa siya ng mas maaga, maliban lamang sa mga bagay na pagdesisyonan niya na hindi siya nakapag-ipon nung kabataan niya nung siya ay may trabaho pa mga kaludi. Mga kaludi, diga napakasarap isipin na habang tayo ay may trabaho, sana isipin natin yung parating na future natin mga kaludi. Ang Pilipino ay sadyang mapagmatiis sa anumang hirap sa buhay. Ngunit nakakalungkot bilang magulang na makita natin ang ating mga mahal sa buhay na nagdudusa sa hirap din sapagkat tayo'y nagkamali ng desisyon sa paghawak ng kaunting ating pinaghirapan mga kaludi. Mga kaludi, habang nag-uusap kami ni ate, naibanggit ko sa kanya kung siya ba'y may asawa na mga kaludi. Ang sabi niya may asawa siya at nangangalakal din sa area mga kaludi. Dito lang din sila natutulog mga kaludi. Halos 5 taon na mga kaludi. Sa kahabaan ng Kalaw, dito talaga ang kanilang posisyon at pwesto na mag-asawa mga kaludi. Kasama ng kanilang mga kinalakal at karton na pangtabing sa kanilang tulugan mga kaludi. Dito lang sila natutulog mga kaludi at tinanong ko rin kung saan sila kapag umuulan. Nasabi ni ate sa akin kapag umuulan ay lumilipat kami sa mga kabilang dako na building. Tinanong ko kung hindi ba sila pinapalis ng gwardiya at ang sabi naman niya, hindi naman basta pag nagtambay kami ay tuwing umuulan mga kaludi.
Mabuti na lamang mga kalodi, noong panahon na yon ay walang ulan mga kalodi. So hindi na rin nagtagal ang aming usapan ni ate. At ang sabi ko na lang kay ate ay sabi ko, nawa ay matagal pa ang inyong pagsasama mga kalodi. Kaya nabanggit ni ate mga kalodi, sabi niya, yun nga ang problema kuya. Sapagkat ang aking partner ay hindi ako nakukontento at parang tilang hindi sapat para sa akin. Sabi niya, minsan daw ay lagi sila nag-aaway. At hindi lang minsan ito kapag lalo na pagpagod ang bawat isa mga kalodi sa pamumulot ng kalakal mga kalodi. Palagi niya tinitingnan ang mali ng kanyang asawa sapagkat hindi daw sapat ang naipon nilang pera para makauwi sa kanilang mga pamilya mga kalodi. Kaya napagpayuhan ko si ate. Ang sabi ko sa kanya, maging kontento ka lang ate kung ano man ang kaya ng iyong asawa sapagkat sa edad ninyong yan ay sadyang mahirap na maghanap ng matinong trabaho at stable na buhay pagiging employee sapagkat kayo po ay may edad na. Lahat ng nagsasama bilang mag-asawa ay dumadaan sa anumang pagsubok at pagtatampuhan mga kalodi. Pero sana huwag tayong pumayag na tayo ay kainin ng galit at tampo sa bawat isa mga kalodi. Sapagkat ang tampo sa maliit na bagay kapag kalaunan nadagdagan, lalong ito'y lumalaki mga kalodi. Natanong ko rin si ate kung mahal niya ba ang kanyang asawa. Ang sabi niya, mahal naman daw niya ang asawa pero mas matimbang sa kanya ang mga pangarap niya. Tinanong ko rin si ate kung siya ba ay mayroon ng mga anak mga kalodi. At ang sabi niya, mayroon na rin siyang mga anak at may kanya-kanya ng pamilya. Kaso lang, ayaw na rin naman maging pabigat sa mga mahal niya sa buhay. Kaya siya ay naririto para maghanap buhay mga kalodi. Nakakalungkot isipin sa gitna ng habon ng buhay, sinisikap natin na magsikap, tiyaga ng magtiyaga para sa ikabubuti natin. Pero nanatili pa rin tayong hirap na hirap sa pinansyal mga kalodi. Bakit nga ba napakailap ng pagkakataon at kapalaran sa atin? Mga kalodi, simple lang ang buhay. Matuto tayong tumanggap. Una, ang bawat buhay na ibinibigay ng may likha sa atin. Yan po ay biyaya na hindi na kayang tumbasan ng anumang material na bagay sa mundong ibabaw na ito mga kalodi. Matuto tayong makontento maliit man o malaki ang dumating sa atin at matuto tayong magbigay ng biyaya at sharing sa kapwa natin. Mga kalodi, sadyang ang kapalaran ay napakalungkot at napakasalamuot mga kalodi. Siguro naman, isa na lang ang ating magagawa, kundi ito'y tanggapin ng maluwag sa ating kalooban mga kalodi. Kung ano man ang ating kapalaran, ay tayo ang gagawa mga kalodi. Gawin natin ang pagsisikap na wala tayong inaapakan nating kapwa. Mabuhay tayo ng makontento sa kung ano ang ating makakaya mga kalodi. Mga kalodi, ako man ay hirap din sa pinansyal. Ngunit nga ba ginagawa ko ang mga bagay na ito? Pwede naman na hindi na mga kalodi. Pwede ako mag-content na hindi na gagastos para sa kanila mga kalodi. Ngunit sa bawat pag-ikot ko mga kalodi, nakikita ko ang sitwasyon ng mga taong aking nadadaanan. Mga kalodi, maraming salamat sa panonood. God bless and more power.